Naghihinagpis ang misis ng Manila Fire Volunteer na napatay ng pulis Makati kamakailan dahil lang umano sa maling akala. Rumesbak na ang mga bumbero sa mga pulis. Pero ang teleseryeng away, tila di pa rito natatapos. Renz Ongkiko, ikwento mo. Masakit pa rin para kay Mary Rose Infante ang pagkamatay ng kanyang mister na si Ronald. Nabaril ng mga pulis Makati si Ronald noong 1 ng Abril matapos umanong paghinalaang hold-upper. Lahat ng mababait, yung mabubuti, paano niya kami alagaan. At kailan hindi kami pinabayaan yan. Kaya naman itong Huwebes Santo, nakisama si Mary Rose sa higit 70 fire volunteer na nag-ingay at nagbomba ng tubig sa tapat mismo ng Police Community Precinct 3 sa Makati. Paraan daw nila ito para ilabas ang kanilang hinaing. Giit pa ni Mary Rose, hindi hold-upper ang kanyang asawa. Businessman siya eh. Gano'n kami ng mga fire trucks. Kakasuhan ng malicious mischief at alarm and scandal ang mga sangkot sa protesta. Bukod kasi sa ingay, nakasira pa raw sila ng mga gamit sa presinto. Akala namin tapos na dito kasi maganda yung usapan. Binutas yung mga gulong, tinumtungan yung mobil. Pero paliwanag ni Mary Rose, hindi nakadirekta sa presinto ang binombang tubig. Yung pong ginawa nilang pagbomba, hindi po para bomba, yun yung mismong station eh. Water salute nila yun eh. Para pinapakita nila yung galit nila sa ginawa ng mga pulis doon sa kaibigan nila na namatay. Tigil muna sa trabaho ang 2 pulis Makati na sangkot sa pamamaril kay Infante. Humingi naman ng tulong sa NBI ang mga fire volunteer para imbestigahan ang pagkamatay ni Infante. Renz Ongkiko, News 5. Nagkasagian na naman kagabi ang 2 eroplano sa Puerto Princesa sa Palawan. Buti na lamang po sa runway pa lang at hindi sa ere. Walang nasaktan pero ang mga naabiryang pasahero nang gagalaiti dahil sa pinabayaan daw sila ng kanilang mga airlines. Errol Kabatbat, ikwento mo. Nang gagalaiti ang ilang pasaherong pabalik sa Maynila na makausap namin sa Puerto Princesa Airport kaninang umaga. Mahigit 12 oras na kasi silang stranded. Simula pa kagabi matapos masagi ng pakpak ng eroplano ng Cebu Pacific ang eroplano ng Zes Air. Reklamo ng mga pasahero ng Zes Air na perwisyo na nga sila, hindi pa sila agad inisikaso ng airline. Bulok ang management ng Zes Air sa ginawa sa amin. Kung sino yung unang nakalista, paalisin ngayong umaga. Ngayon wala na naman. Asan yung palabra di honor ng Zes Air? Wala. Hindi muna nagkomento ang Zes Air dahil nag-iimbestiga pa raw sila. Mag-aalas 12 ng tanghali kanina, nakasakay ang mga apektadong pasahero nila. Pero ang ilan, nadala na raw. First time ko po sa Zes Airline pero hindi ko po ito mairekomenda sa mga kaibigan ko, especially na nasa Canada po. Ayon sa Civil Aviation Authority, papalipad na ang eroplano ng Cebu Pacific nang masagi nito sa runway ang nakahintong eroplano ng Zes Air na nagbababa naman ng mga pasahero. Ang pagkakasabi ng kapitan ng Cebu Pacific, nagkaroon sila miscommunication sa signal ng wingman nila. Hindi nila nakita na sumisenyas daw ang wingman nila. Nung makita nila nakadikit na yung wingtip ng Cebu Pacific sa Zes Air. Iniimbestigahan na kung sino sa mga piloto at ground crew ng 2 airline ang may kasalanan sa aksidente. Errol Kabatbat, News 5. May mga nagtaas ng kilay sa pag-imbita ng koalisyong kinabibilangan ni Vice President Jejomar Binay sa mga senatoriable na kaalyado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Paano pa kaya ngayong interesado na rin ang partido ni CGMA na umanib sa koalisyon ng Vice Presidente? Marlene Alcaide, ikwento mo. Diwala ang Vice Chairman ng Partidong Lakas CMD na si Representative Danilo Suarez na malakas ang kanilang makinarya. Kaya naman hindi raw madedehado ang United Nationalist Alliance o UNA ni na Vice President Jejomar Binay at dating Pangulong Joseph Estrada kung sakaling isasama nila sa koalisyon ang Lakas CMD. Para kami ay umalign sa isang political organization just for the purpose of the 2013. It's a privilege na sumama ang Lakas. Aminado si Suarez, nagkausap na sila ni Binay tungkol sa koalisyon, pero wala silang napagkasunduan. Ang sigurado lang, posibleng masama sa senatorial lineup ng una ang Lakas CMD member na si Representative Mitos Magsaysay. Pag-uusapan niya, pero alam ko hindi naman hindi ba involved ang Lakas as Lakas.
Yun nga, doon na tayo mapupunta kila Mitos Magsaysay. Pero dahil sa imbitasyon ni Binay kay Magsaysay at maging sa nagbitiw na senador na si Mig Zubiri, naintriga tuloy ang vice-presidente. Lumabas sa ilang pahayagan na kinekestyon daw ni Budget Secretary Butch Abad ang loyalty ni Binay sa Administrasyong Aquino. Di raw naniniwala si Binay na sinabi ito ni Abad, pero nagpahaging siya sa mga taong pilit daw na sumisira sa relasyon nila ni Pangulong Aquino. Itong mga nagsasalitang ito na ako maka-GMA. Ba, nakakalimutan nyo na yata na yung sa impeachment proceedings, kayo mga dumipesa kay GMA. Yung mga kaso, sako-sako ang kasong inabot ko kay GMA, ako pa kayo sasabihin yung pro-GMA. Itinanggi na ni Abad na hinamon niya si Binay. Tingin naman ng Pangulo, there will always be intrigues. But we get to talk rather regularly. Kahit naman suportado raw ng Vice-Presidente ang Pangulo, mukhang malabo nang umanib ang Partido Liberal ni Pinoy sa una. Marlene Alcaide, News 5. Hindi lang mga bata ang nakatambay sa isang playground sa Quezon City. Habang naglalaro kasi ang mga bata, nakikipagpatintero sa kanila ang tambak na basura. Heto po ang kanilang video, bandido. Ang sanay masayang tambayan ng mga bata sa Project 6 sa Quezon City, hindi na raw nila napapakinabangan. Paano ba naman ang playground? Mga langaw at lamok na ang nakakapaglaro. Ginawa na kasing tambakan ng basura ang palaruan. Ang masama pa, makabaligtad sikmura ang pakiramdam ng mga dumadaan dahil sa amoy na ito. At heto katabi lang yan ang barangay hall. Pero parang naglalaro rin sa loob ang mga kinaukulan. Para sa aksyong ora mismo, makakausap natin ang Barangay Secretary ng Project 6 Quezon City na si Romeo Paca. Magandang gabi po, Mr. Paca. Magandang gabi po, Sir Erwin. Saan ka naman makakita ng playground na ginawang basurahan, ginawang dump site? Ang basurahan po doon sa Payatas o sa Montalban, hindi po sa Quezon, hindi po sa playground. Sir Erwin, if I may say kung ano po yung reason bakit nandiyan yung basura. Kasi po nung Good Friday, wala pong collection ng garbage. Kaya ang diyan po nilagay yung mga garbage for in the moment. Pero tomorrow po lahat yan mapipick up tomorrow. Alright, sige po, asahan ko yan. Pero next time, Secretary Paca, huwag niyong gawing tambakan ng basura ang playground because mga bata po naglalaro dyan. Bakit hindi nyo na po nilagay sa loob ng barangay hall ninyo? Kasi sa mga bata. No, I'm not joking, Mr. Paca. This is serious matter. Gawin nyo na lang po yung sinasabi ninyong pangako bukas. Dadaanan ko yan dahil pag dumadaan ako dyan sa Project 6, dapat po bukas ang 1:00, wala na ho yan dyan. Malinaw po. Apologies po kasi kay punong barangay yaman. Hello? Yes, sir. Kaya nga po bukas, sir, para matapos na tayo, ala na ho kaming oras, 6:22 na. Yes, linisin niyo yan, 1:00, dadaan ako bukas dyan. Dapat wala na ho yan dyan. Yes, okay. Alright. Maraming salamat, Romeo Paca, Barangay Secretary ng Project 6 Quezon City. Bukas po ang video bandido sa mga kuha ninyo ng kabalastugan ng problemang dapat aksyonan. Magpadala po ng prueba, kuha po ng cellphone o video sa 0947-400-6405 o mag-email sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Susunod sa aksyon, I Will Serve organization ni Willie Revillame gagawin na raw party list. Kuya Will, tatawid na nga ba sa politika? Mga lalaking nagpa-sex change, pwede nang mag-Miss Universe. Mga beauty queen, tumututol. At sa huling bahagi po ng aksyon exclusive, mga Pinay na nasa black sa prostitusyon sa Malaysia. Nakauwi na sa Pilipinas pero bumalik pa rin at nagbenta muli ng kanilang laman.